Hi! Welcome to my channel! Wow, may pa-channel! Nakakahiya. Today is Saturday, March 9, 2019 and I decided to film my first vlog. Medyo nakaka-tense. So, konting introduction muna po tayo. My name is Lady, L-E-I-G-H-T-I. Lady. My name is Lady. Tubong Oriental, Mindoro. Hello po sa mga kababayan ko dyan sa Oriental, Mindoro. I'm currently living for almost 4 years now in Germany. So, ano po nag-udyok sa akin to make this vlog? Mahilig na po akong gumawa ng mga styling videos, DIY videos, time-lapse videos. Total, marami naman akong time. Bakit hindi ko subukang pasukin ang mundo ng kalokohan na to? Na-joke, na mundo ng YouTube. Balita ko kasi maganda daw bigayan dito. So, tsaka yung ibang mga friends ko, sabi nila, ba't di daw mag-vlog? Eh ako naman, madaling maniwala. Ayun, na-auto, nag-vlog din naman. Kahit alam ko na one of my weaknesses is isa sa mga weakness ko kasi yung public speaking. So, mapapractice naman dito. Before I film this video, medyo nag-practice talaga ako para magsalita ba mag-isa or sa harap ng salamin, sa harap ng camera habang naglalakad, ganyan. Kasi kailangan ko masanay nagsasalita, parang siraulo lang, di ba? Pero panindigan natin pagiging siraulo. Gusto ko lang po mag-share ng aking kaalaman kahit wala namang laman. Joke. Hindi, gusto ko lang mag-share ng mga kaalaman ko or buhay ko dito sa Germany, mga DIYs, how do it yourself or ganito, ganyan. Through sa mga videos na mga gagawin ko in the future. Wow! Talagang desidido na ako niyang lagay na ito. And siguro, ganito na lang. Hanggat may isang taong manonood ng video, ng mga videos ko, edi, tuloy ang vlogging. Tuloy ang vlogging. Alam ko naman kung sino yung isang tao na yun eh. Walang iba ko na. Ako rin. Ako lang din ang manonood nito for sure. So, ayun na nga. This video vlog is about my pinipig acne journey. Ala Marlu, aka Sanderford. Opo, totoo po yun. Narinig nyo ng tama. Nag-start yung acne ko, yung paglabas ng mga tagihawa, tigdig na yan. After ko ng college, so, lalabas, mawawala, tutubo, mawawala, ganyan. Siguro naipon yung stress ko ng college, so after graduation, naglabasan talaga siya. Pero, yun na nga, sabi ko, nawawala, babalik, nawawala. Hindi naman siya yung buong mukha or hindi naman siya ganun ka-consistent. Then, nung nakarating akong Germany, after 3 months, naglabasan siya. Oh my God. Siguro, hindi ko alam kung ano talaga yung pinaka-dahilan eh. Maraming speculations. Oh, speculation spell. Marami akong mga hinala na lang. H, hinala. Yun, marami akong mga hinala. Hinala talaga. Basta, feeling ko, ito hindi, tuwing kasi kakain ako ng peanuts, after a day or two, maglabasan talaga siya, pailan-ilan. Pero pagdating ko dito sa Germany, syempre, mangyan, ibang pagkain kaya dito, mga social ba sa atin? Sa atin lang naman, mga simpleng pagkain lang eh. Hindi naman uso dito yung, hindi naman uso, mahal kasi sa atin yung gatas, mga keso yan, mga dairy products na yan. Tapos mani. So, sa Christmas market nila, nag-try ako nung isang pack ng mga hazelnut, yung bilog na ganyan, na matamis, minatamis na hazelnut. Ala, sige, kain. So, after ilang days, hala siya, naglabasan. Talaga, literal. Yung acne na malalaki, nasa loob yung nana, yung walang labasan. Yuck! Masakit lang. Nakaumbok na ganyan, mapula, buong mukha. Hanggang sa naglabasan talaga as in buong mukha. So, ayun na nga din. Naglabasan na siya ganyan. Wala, hindi ko naman kasi alam ano bang gagawin ko. So, pumapasok ako nun sa German school. German language. Ganun na itsura ko. Parang nakilala nila ako dito na tagihawatin. Kasi yun na yung dinat na nilang mukha ko eh. Buti na lang, sa Germany nangyari yun. Kasi kung sa Pilipinas, alam nyo na,
katakot-takot na lait, pola o kung ano man. Maririnig nyo sa mga tao. Alam nyo naman, chismis is life sa Philippines. Dito naman walang pakialmanan. Pero one time, na-bothered yung teacher ko sa German course. Sabi niya, at tinawag niya ako, tapos sabi niya, try ko daw huwag kumain ng mga dairy products nga for 3 weeks. Eh, hindi niya alam, matagal ko na rin tinigilan yung dairy na yun, kasi feeling ko yun talaga yung nagtitrigger eh. Hindi ko lang sinabi na, kasi German din eh, nahirapan akong magsalita, kaya hindi ko lang sinabi. So, ayun, I'll show you the picture there. Ihanda niyo ang sikmura niyo. Medyo talaga, pangit. Totoo lang. Parang isa sa humbling experience ko yung tinubuan ako ng sumpa na yan. Hindi ko nga alam kung may nagkulam ba sa akin or what. Joke. Basta, secret kung sino. Joke lang. Yan, dahil feeling ko sa weather, sa pagkain, syempre nabaguhan sa lahat. Figures ko yan, sino ba naman ako para umusbis kay Marlo o kay Sanderford, eh, parehas lang naman kami ng mukha. Sa totoo lang. Para talagang pinipig, literal. Kaya, naintindihan ko yung mga dadaanan ng mga may punggod ba? Ang tawag, pag puro na yung tagawad sa mukha, punggod. Naintindihan ko rin yun nung pinagdadaanan. Siyempre, hindi naman nila choice na, hindi naman nila ginusto na hindi namin ginusto na magkatagihawat kami. Tumubo na lang. Sino ba naman may gusto ng tagihawat, diba? Confidence level mo from here, bagsak ganyan. Kaya mga time na hindi ako masyadong nagpo-post eh. Ako nagpagawa akong buko, kulot-kulutan. Ang tawag ko dun, uy, pag nakataligaw ng, uy, ang ganda. Kaso pagharap, ay, ang pangit. Uy, ay, ang pangit. Uy, ang ganda, ay, ang pangit. Uy, ay. Ayun. Buti na lang, wala talagang hindi ako masyadong nabubuli or kung dahil sa tagihawat ko. Pero kung sa Pilipinas, for sure, baka na-depress na rin ako. Pero in-embrace ko na lang yung tagihawat ko. Wala naman din akong choice eh. So, hanggang may kakilala kami, may kapitbahay kami na doktor. No time. Wow, may kapitbahay na doktor nun sa Germany. May kapitbahay kami na doktor. So, hindi naman ako punta sa kanyang clinic, sa lang. Bahay lang nila, chinek lang niya, sabi niya. Tinignan lang niya, sabi niya hormonal imbalance daw. Tapos binigyan na lang ako ng mga sample products, panghilangas, ganyan. So, wala naman rin naman masyado nagbago ng trinay ko yun. Siyempre, hindi rin naman once na mawawala na yung tagihawat. So, until now, yun yung ginagamit ko na tagihawat. Until now, yun yung ginagamit ko na tagihawat. Na in-order ko pa sa France. Wow, sa France. Hindi, lang. Kasi, ewan ko, yun eh, brand ng France yun eh. Ayoko na, natakot na mag-try ng iba eh. Baka bumalik ang sumpa, mahirap na. Wala naman siyang binigay na gamot or something. Tapos, nung nag-spring na, medyo uminit na, natuyot na yung tagihawat ko. Ang problema, flat na yung mukha, natanggal na yung pinipig. Ang problema, yung peklat, pula siya, basta pula. Normally, ang peklat itim eh, diba? Yung sa akin, dahil siguro sa skin tone ko, medyo light. So, yung peklat ko pula. Kahit lagyan ko, takpan ko ng makeup, hindi talaga. Talagang visible siya. Grabe talaga, ang pangit. Totoo lang. Hindi ko rin akala na ganyan. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Bakit ang mukha niya paggodin na ngayon? So, wala. Ganun talaga. Kailangan ko sigurong ma-experience yun. Pero, maybe, kailangan ko ma-experience yun para sa vlog na to, diba? Who knows? Pati, parang may kay na rin ako na share ng experience ko. Kasi at least pinagdaanan ko talaga siya. Ako talaga naka-experience first hand. Wow, first hand. So, nung mga time na yun, dahil wala nang binigay sa akin na gamot, ang tanging ko lang, pinahawakan ko lang nun ay tubig at dasal. Tama, tubig, kailangan maghilamos at saka dasal. Dasal na lang na sana, mawala na yung tag-awat ko. Desperado na talaga ako eh, hindi ko na yung gagawin ko. So, bali 10% tubig, hilamos, 90% yung dasal. Lord, sana po wala yung mga tag-awat ko.
Ay, nako, feeling ko naman, nadala rin sa dasal. Eh, depende lang sa paniniwala. A year and a half after nung tagahawat ko, medyo hindi na visible sa pictures. Tapos hanggang umuwi kami sa Pilipinas, mga peklat-peklat na lang. So sa Pinas na ako nagpa-facial, nagpa-derma, ano ba to, yung diamond peel, ganyan. Yun, kasi mahal naman sa Germany eh, hindi talaga. One time ko lang trinay, hindi ko na inulit. Wala na pambayad eh. Hello, ang mahal kaya. Pero, thank God talaga. Siguro may mga peklat-peklat pa rin, di ba? Mga, ewan ko, very very light. Pero hindi naman siya ganun ka-visible. Tsaka sobrang thankful na rin ako kasi, Diyos ko, compare naman noon, patawarin. So yun na nga, nagpunta ulit ako sa derma nung medyo, parang, ayaw pa rin totally mawala eh. Nung mga last year siguro yun. Nagpunta ako sa derma, sabi ng dermatologist, ni-refer ako ng dermatologist sa OB-GYN kasi nga hormonal imbalance siya. So, pinag-take ako ng pills ng OB-GYN ko. 7 months ko na tinitake yung pills. Okay naman siya. After 1 month of taking pills, kita mo na yung yung talaga resulta yung parang na kumikinis ba? Ganon. So, until now, nagpipills ako para sa fest. Pero hindi ko naman nare-recommend na kung may tagahawat kayo, mag-pills kayo. Hindi. Mag-ano muna kayo sa doktor kung ano yung prescribe ng doktor talaga sa inyo. Huwag kayong dali-dali dyan. Sa may mga tagahawat ngayon, Diyos ko. Mawawala din naman yan. Matagal nga lang. Parang pag-move on yan, hindi agad-agad. Ano yan, dahan-dahan. It takes time also to heal ba. Lalo na yung peklat pinakamatagal. Buti na hindi masyado nag-uka-uka yung mukha ko. Meron, may malalalim, ganyan. Sa ilong, wala. Kasi, panguna nga, lagyan pa ng tagahawat, diba? Sobra naman yun. Tapos, ayoko na maulit yun. Sana naman pag tinigil ko na yung pills ko, hindi na siya mag-ano ulit, balikan sumpa, diba? Mahirap. Mahirap maging. Hindi, joke lang. Mahirap talaga yung mga Hindi, kasi, kaya minsan pag nakita ko may tagahawat, parang, hindi ko alam, mararamdaman ko eh. Alam ko kasi yung pinagdaanan nila na parang nahiya kang tumingin. Na yun, isa pa yung mayakan tumingin. Parang yung self-confidence mo talaga, nasa talampakan mo na, wala na sa mukha mo. Normally, pag wala kang tagihawat, sa mata titingin yung tao sa'yo, diretso sa mata. Pero, pag marami yung tagihawat, sa mata din. Mata ng tagihawat, so titingin. Grabe talaga. Ay, ngayon, tinatawa-tawanan ko na lang ngayon, pero huwag naman sana bumalik. Grabe talaga yun. Nakakahiya. Kakahiya sa lahat. Sa harap ka sa mga tao, nag-apply ka sa trabaho, sa school, oh my God. Pero pasalamat lang talaga ako kasi sa Germany nangyari, mas naging magaan, mas feeling ko free pa rin ako. Kasi wala namang pakialam ng tao, hindi naman ako kilala ng tao dito din eh. Kasi kung sa Pilipinas yun, Diyos ko po, Rudy. For sure. Depress ang abot ko, lalo ang tatagihawatin. Alam mo naman sa atin, syempre. So, kaya sa mga may pinagdadaanan dyan, na katulad ng pinagdaanan ko, kapit lang. Kapit lang sa mga joke. Try nyo yung tubig at dasal. Baka yun ang sagot. O hindi talaga, ipacheck nyo rin. Pero hindi naman kasi hindi ako derma, sasabihin na, may gagawin procedure sa akin yung derma, para pera-pera lang din. Sa Pinas lang din yun. Hindi naman facial yung mukha, hindi naman sinabing doktor, facial natin yung mukha mo, ganyan-ganyan. Kumbaga, kumapit talaga din ako sa pills eh. Para ma-balance yung hormones ko. Lakas mga babae. Gano'n. Kung ano man yung dahilan nung nawala, pagpasalamat na lang natin. Nung natuyo yung tagihawat ko, sobrang thankful na ako nun eh. Mas naka-appreciate ako ng mga bagay-bagay. So, hanggang dito na lang for today. And sa mga na-inspired, wow. Tayo dyan? Thumbs up tayo dyan. Sana mayroon akong mga naibahagi ba na may say ba? Hindi puro kaututan lang.
So, please subscribe to my channel and like this video. Kung nagustuhan nyo, hindi pa ako namimilit. Kung gusto nyo lang, like. Pero hindi ko na maintindihan bakit may mga nagdi-dislike sa video, diba? Sa YouTube. Huwag nyo na lang i-dislike. I-ignore nyo na lang. Ba't kailangan nyo pa i-dislike? Sige na, salamat. So, to end this video, I will post before and after. At dito po nagtatapos ang aking video vlog. So, maraming po salamat and see you soon!